Ayan, dumami ang aking buzzers. Pues, masakit ba talaga ang real talk? Pati hindi talaga natin aminin kung ano ang katotohanan, di ba? All I'm speaking is about the truth. Okay? Sabi nila nakikisawsaw. Well, obviously, nakikisawsaw na ako because I can see something wrong here. Okay? Ako tahimik lang ako, as you know. Busy ako sa trabaho ko, pero I felt na kailangan ko rin magsalita kasi nga naman para mabigyan din ng mabigyan din ng katotohanan ng lahat, para ma-clear, okay, ang lahat. Kasi yung mga tao nagtatanong sila bakit daw hindi na lang ipamigay ni Rosmar ang kanyang pera sa mga nangangailangan, sa mga taong walang-wala talaga. Well, nakikita nyo, ginagawa talaga niya. Pero iba ang treatment kay Diwata kasi gamitan lang yan, okay? Real talk to, ha? Okay? At yung pinapakita niya na pamimigay-migay ng small here, small there, 10,000, ganun ganyan. Pero tingnan mo, i-challenge nyo siya kung kaya rin niyang magbigay ng 1 million, 2 million o kaya 5 million sa ibang mga tao na walang pangalan o kaya sa mga ibang tao na talagang hindi naman talaga sila kasing sikat ni Diwata. So, ganun lang yon. Okay? Well, obviously, nandun lahat yung mga endorsement, lahat yung mga pangalan niya, lahat yung products niya, lahat pati box nakalagay, Rosmar lang ang pinakamalakas, mga ganun ganyan. So, andun na tayo, 'di ba? Kailangan intindihin na lang natin, 'di ba? Diskarte niya 'yon. Kaya yung mga tao na umaasa na mabigyan din sila ng 1 million o kaya malaking cash, you're just dreaming, mga anak. Okay? You're just dreaming, okay? At kaya nga nabanggit ko dyan na hindi na rin ako namimigay kasi nga naman I had a lesson din. Ako noon, akala ko masarap ang feeling pagbigay ng bigay, pero pag hindi mo sila lahat na pagbigyan to the point na ikinamatay talaga ng anak ko kasi nga naman may nang extort ng pera sa kanya. Okay? At nandyan, pin yung yung story ng anak ko kung bakit siya namatay. So, yun din ang risk talaga kung ikaw ay mayabang, 'di ba? Inaamin ko, yan, nagyabang ako kasi akala ko I had extra money, I had lots of money, pwede ko nang ipamigay ang 1,000 or $1,300 every month yon. Nakita niyo naman, 'di ba? Na basta lang ako bigay ng bigay kasi gusto ko magpasikat, di ba? Hindi naman ako kumikita kasi hindi nakamonetize yung Facebook ko. Dahilan sa mga naging violations ko dati, di ba? Ganun din sa YouTube dahil sa mga naging violations ko, kaya natanggal lahat yung mga YouTube accounts ko noon. Kaya kung ano natitirang YouTube account ko, yun na. Tapos yung iba naman na-hack, hindi ko na alam kung ano mga password or whatever. Ganun ang nangyari noon, di ba? So ngayon, dahil nga sa ako, kailangan ko na makapagsalita. Kasi nga naman, hey, bakit hindi, di ba? Kung talaga ikaw ay totoong matapang, kahit marami kang darating na buzzers, hindi sasang-ayon man ganun. Ang importante, na ibigay ko kung anong point ko, na ibigay ko kung ano yung pwede kong maipamahagi as a lesson, as a moral lesson to everybody. O, di ba? Kaya hindi tayo pwedeng magsabi na pag ang isang tao ay nag-real talk, masama na. So, yung mga iba, minasama yung pag-real talk ko, pero it's okay, di ba? Kaya nga sabi ko, hindi ko na kailangan magbura o kaya mag-block na mga buzzers because the buzzers are the ones na makakakita anyway. Ngayon, kung talagang nakafix sa utak nila na ayaw nilang intindihin, that's your problem. Okay? At kung gusto ko naman magbigay ko anong real talk ko, and that's my choice. Yun lang.